San Antonio Spurs versus New York Knicks Game 2 Preview. Hanap ngayon na makakabawi ang Spurs para itay ang serye. Magandang araw mga ka-NBA at welcome sa ating malalimang pagtalakay sa Game 2 ng NBA Finals sa pagitan ng San Antonio Spurs at New York Knicks. Matapos ang nakakagulat ngunit impresibong panalo ng Knicks sa Game 1, hawak na nila ngayon ang 1-0 lead sa serye at ang pinakamahalagang bagay na nakuha nila ay ang home court advantage. Ngayon ay mas mataas ang pressure sa panig ng San Antonio Spurs dahil hindi nila maaring hayaan na mahulog sila sa 0.2 deficit bago pa man lumipat ang serye sa New York. Ang Game 2 ay maaring isa sa pinakamahalagang laban ng buong finals dahil madalas na ang koponang nakakakuha ng 2-0 lead ay nagkakaroon ng malaking pagkakataon na manalo sa kampiyonato. Sa Game 1, nakita natin kung paano nagpakita ng katatagan ang New York Knicks matapos silang maagang maiwan sa laban. Hindi sila nataranta at patuloy lamang nilang sinunod ang kanilang sistema hanggang sa tuluyan nilang makuha ang kontrol sa ika-4 na quarter. Ipinakita ng Knicks na hindi sila basta nakarating sa finals dahil lamang sa swerte. Ipinakita nila na mayroon silang disiplina, karanasan at kumpiyansa upang manalo kahit nasa hostile environment sila ng San Antonio. Ngayon sa Game 2, ang pinakamalaking tanong ay kung paano sasagot ang Spurs. Alam nating isa sila sa pinakamahusay na koponan sa buong season pagdating sa adjustments matapos ang pagkatalo. Kilala si Coach Mitch Johnson sa paggawa ng mga pagbabago sa game plan at asahan nating may bago tayong makikitang estratehiya mula sa San Antonio. Hindi sila maaaring umasa lamang sa parehong laro na ipinakita nila sa opener dahil malinaw na nakahanap ng paraan ang Knicks upang limitahan ang kanilang opensa sa pinakamahalagang bahagi ng laro. Ang sentro ng atensyon sa panig ng Spurs ay walang iba kundi si Victor Wembanyama. Sa kabila ng kanyang magandang statistical performance sa Game 1, alam nating hindi pa natin nakita ang kanyang pinakamalakas na bersyon. Ang isang manlalarong tulad ni Wembanyama ay kayang baguhin ang takbo ng laro sa magkabilang dulo ng court. Sa opensa, kaya niyang umiskor mula sa loob at labas ng pintura, habang sa depensa naman ay kaya niyang hadlangan ang kahit sinong gustong umatake sa basket. Ang kanyang haba, bilis at basketball IQ ay nagbibigay sa Spurs ng kakaibang kalamangan laban sa anumang koponan. Isa sa mga exciting na bagay na dapat nating abangan sa Game 2 ay kung magiging mas agresibo si Wembanyama sa loob ng pintura. Sa halip na umasa sa mahihirap na tira sa labas, maaaring mas madalas natin siyang makitang umatake malapit sa basket kung saan mas mahirap siyang pigilan. Kapag nangyari iyon, mapipilitan ang Knicks na mag-double team at maaaring magbukas ito ng pagkakataon para sa ibang shooters ng Spurs. Bukod kay Wembanyama, napakahalaga rin ng magiging laro ni De'Aaron Fox. Alam nating isa siya sa pinakamabilis na point guard sa buong NBA. At kapag nasa kanyang pinakamahusay na kondisyon, kaya niyang sirain ang depensa ng kalaban sa pamamagitan ng kanyang bilis at kakayahang makarating sa rim. Kailangan ng Spurs ang isang malaking laro mula kay Fox dahil hindi sapat na si Wembanyama lamang ang magdala ng buong koponan laban sa isang balanced na Knicks squad. Dapat ding umangat ang laro ni Devin Vassell at Stephon Castle. Ang dalawang ito ay may kakayahang magbigay ng scoring punch na kailangan ng Spurs. Kapag naging epektibo sila sa pag-shoot mula sa labas, magiging mas mahirap para sa Knicks na ituon ang kanilang depensa kay Wembanyama. Ang spacing sa opensa ay isa sa mga pangunahing susi para sa San Antonio upang maibalik ang serye sa tamang direksyon. Sa kabilang panig naman, ang New York Knicks ay patuloy na aasa sa kanilang leader na si Jalen Brunson. Muli niyang pinatunayan sa Game 1 kung bakit siya isa sa pinakamahusay na clutch player sa NBA. Sa tuwing kailangan ng Knicks ng puntos, tila laging may sagot si Brunson. Ang kanyang kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa ilalim ng pressure ay isa sa mga dahilan kung bakit napakalakas ng New York ngayong season. Isa sa mga pinakakapanabik na bahagi ng Game 2 ay ang duel sa pagitan ni Jalen Brunson at De'Aaron Fox. Pareho silang mabilis, mahusay sa isolation at kayang kontrolin ang tempo ng laro. Ang point guard battle na ito ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang laban sa buong serye. Kung sino ang mas makakakontrol sa opensa ng kanyang koponan ay maaaring magkaroon ng malaking impluensya sa magiging resulta ng laban. Hindi rin dapat kalimutan si Karl Anthony Towns.
ang kanyang kakayahang maglaro bilang malaking tao na kayang tumira mula sa labas ay nagbibigay ng malaking problema sa depensa ng Spurs. Kapag inilabas niya si Wembanyama mula sa pintura, mas nagiging madali para sa ibang manlalaro ng Knicks na umatake papasok. Bukod dito, napakahalaga rin ng kanyang rebounding dahil maraming second chance opportunities ang nagmumula sa kanyang pagsisikap sa ilalim ng basket. Isa pang manlalarong dapat bantayan ay si Josh Hart. Maaaring hindi siya palaging nangunguna sa scoring, ngunit ang kanyang enerhiya, hustle, depensa at rebounding ay napakalaking bagay para sa Knicks. Siya ang klase ng manlalaro na gumagawa ng mga bagay na hindi laging nakikita sa stat sheet, ngunit direktang nakakatulong sa pagkapanalo ng kanyang koponan. Ang isa pang exciting na bahagi ng Game 2 ay ang depensang ipapakita ng magkabilang koponan. Nakita natin sa Game 1 na parehong handang makipagbakbakan ng Spurs at Knicks sa depensibong aspeto ng laro. Maraming possessions ang naging pisikal at mahirap para sa parehong panig. Habang tumatagal ang serye, mas lalo pang magiging emosyonal at mas matindi ang depensang ating masasaksihan. Pagdating naman sa injury report, magandang balita para sa mga tagahanga dahil halos kumpleto ang pangunahing rotation ng dalawang koponan. Walang malaking injury concern na inaasahang makakaapekto ng malaki sa laban, kaya malamang na makita natin ang pinakamalakas na bersyon ng parehong koponan sa Game 2. Sa aking pananaw, ang pinakamalaking susi para sa Spurs ay ang kanilang depensa laban kay Brunson at ang kanilang kakayahang manalo sa rebounding battle. Kung mabibigyan nila si Wembanyama ng sapat na suporta mula sa kanyang mga kakampi, malaki ang posibilidad na maitablan nila ang serye bago ito lumipat sa New York. Para naman sa Knicks, kailangan lamang nilang ipagpatuloy ang kanilang disiplina at kumpiyansa. Kung mapapanatili nila ang kanilang mahusay na depensa at clutch execution sa fourth quarter, mayroon silang malaking pagkakataon na makuha ang ikalawang sunod na panalo at ilagay ang Spurs sa napakahirap na sitwasyon. Kaya mga ka-NBA, handa na ba kayo para sa isa na namang matinding laban? Makakabangon kaya ang San Antonio Spurs sa likod ni Victor Wembanyama at maitabla ang serye? O magpapatuloy ba ang mainit na laro ng New York Knicks sa pangunguna ni Jalen Brunson upang makuha ang 2-0 lead? Isang bagay lamang ang sigurado, ang Game 2 ng NBA Finals ay puno ng pressure, emosyon at mga superstar na handang gawin ang lahat para sa kampyonato. Huwag nating palampasin ang laban dahil maaaring ito ang isa sa pinakamahalagang laro ng buong NBA Finals.